Another day, another J. Fern's wife story. Nag-iitlogan na nga ang mga pulet at mga broodhen na nasa breeding range. Yung isang Bagsic-line broodhen namin ay madami ng itlog pero hindi pa rin nalimlim. Para hindi masayang ang itlog, ay inuwi na lang ni J. Fern ang mga itlog para isalang sa incubator. Pag sobrang tagal na kasi ng itlog ay baka mamatay na ang similya. Medyo madilim na nung nakauwi si J. Fern kaya ang una niyang ginawa ay inayos niya ulit ang incubator. Mababa ang percentage ng pagpisa ng mga itlog sa incubator namin dahil hindi naaayos pa ang aming incubator. Matagal na kasi itong hindi nagagamit at kung ginagamit ko man ito dati, nilalagay ko lang yung mga itlog na hindi napisa ng inahin. Saglit ko lang nagagamit ang incubator dahil napipisa din agad ang mga nilagay kong itlog. 17 pieces na itlog ang dala ngayon ni J. Fern. Nilagyan ng insulator ang pinto ng incubator dahil napapansin ni J. Fern mabilis lumamig ang temperature ng incubator. May butas na yung pinto at nung nilagay niya ang insulator ay binutasan niya rin para may singawan pa rin ang incubator. Nung nakaraang salang namin ay walang fan ang incubator kaya siguro mas mababa din ang hatching rate. Ngayon lalagyan na ni J. Fern ng fan at ikakalibrate na rin niya ang thermostat. Meron na rin niyang nakalagay na thermometer sa loob para alam niya kung tama ang nasa thermostat at lalagyan din niya ng hydrometer para masukat niya ang humidity. Nagpa-order din siya sa akin ng thermometer na may hydrometer pero hanggang ngayon hindi pa nadating. Buti na lang meron pa siyang nakatagong hydrometer kaya yun na lang muna ang ginamit niya. Trial and error pa rin itong incubator namin pero sana tumaas na ang kanyang hatching rate dahil madaming nasasayang na itlog. So naayos pa ang mga similya. Dahil matagal nang hindi nalilimliman ng inahin ang kanyang mga itlog ay may tendency itong nasira na ang mga similya. Kaya after 1 week ay mag-egg candling kami sa mga itlog na sinalang namin sa incubator para malaman kung ilan pa ang maayos ang similya at kung ilan naman ang itlog na walang similya. 17 pieces na itlog ang isasalang namin ngayon at sana naman ay madaming mapisa dito sa mga itlog na ito dahil itlog ito ng aming Bagsic-line broodhen. Inilagay na nga ni J. Fern yung fan at saka yung thermostat sa incubator. 2 tray ang capacity ng incubator namin pero isang tray lang ang isasalang ngayon ni J. Fern kaya nilagyan niya ng taklob itong isang tray para hindi sumingaw ang init dun sa baba. Para ma-confine lang yung init ng incubator dito sa taas sa may mga itlog. Diyan na rin ipapatong ang tubig ng incubator sa ibabaw ng karton. Dinoble pa ang karton ni J. Fern para mas matibay para hindi lumundo kapag ipinatong ang tubig ng incubator. At iyan, tinesting ng paanda rin ni J. Fern kung nagana ang fan at mga ilaw. At yan, mukhang okay naman. 2 bulb ang ginamit ni J. Fern malapit sa may fan at sa ilalim naman sa ibabaw ng karton ay nilagay niya ang tubig. Kaya nilalagyan ng tubig ay para tumaas ang humidity sa loob ng incubator. Kailangan ang humidity ng mga itlog para hindi sila mahirap mapisa, para lumambot yung mga shell nila. 37 to 38 degrees Celsius ang temperature ng incubator. Kapag umabot na siya sa 38 degrees Celsius ay namamatay ang ilaw at kapag 37 degrees Celsius naman ang temperature niya ay bubukas ang ilaw. Nung sinalang namin ang mga itlog ay hindi pa nadating ang order ni J. Fern na hydrometer. Kaya hindi niya masukat ngayon ang humidity ng incubator. Hindi namin alam kung nasaan yung hydrometer na in-order dati ni J. Fern kaya hindi nalagyan ng hydrometer. Hindi. Kinabukasan ulit pagbalik ni J. Fern sa manukan ay kinuha naman niya ang mga itlog ng pulet dahil madami na rin. 24 na lahat ang mga itlog ng pulet at nilagyan niya ng marking bago niya nilagay sa tray. Halos mapuno na yung tray ng mga itlog. 54 ang capacity ng tray na yan. 41 na itlog naman ang isinalang ni J. Fern. At habang tumatagay siya ay nanonood siya sa YouTube ng pagkakalibrate ng incubator. At yung hydrometer sa pinapanood niya ay katulad sa hydrometer na binili niya nung 1 taon at naalala niyang 2 daw ang binili niya kaya hinanap niya yung isa. Tumigil muna siya sa pag-shot at hinanap yung hydrometer at nung nakita niya ay ikinabit niya sa incubator. Kapag 37 degrees Celsius na nga ang temperature ng incubator ay sumisindi ang ilaw. Nasa labas ng incubator ang thermostat pero yung sensor niya ay nasa loob. At ito naman yung kinabit na hydrometer ni J. Fern, 57% ang humidity. 50 to 60% daw ang standard na humidity ng incubator para mapisa ang itlog.
Kaya okay na yung 57%. 39 degrees Celsius ang nakalagay sa hydrometer niyang temperature. Baka daw yan dahil sa nakadikit siya sa plywood kung saan malapit yung ilaw at mainit yung plywood. Kaya naging 39 degrees ang temperature niya. Kapag umabot sa 38 degrees Celsius ang thermostat ay namamatay kusa ang ilaw. At pag bumaba ulit ng 37 degrees Celsius ang temperature ay bubukas ulit ang ilaw. Praying and hoping na sana'y tumaas na ang percentage ng hatching rate niya. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!